Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang mahal nating kababayan sa Saudi, si J. Alvine Armada, isang 52-year-old housemaid sa Saudi Arabia. At ito po yung mensahe niya, na tiyak na problema rin ng marami sa atin. Sabi niya, "Doc, sana mapansin niyo po ako. 52 years old, housemaid dito sa Saudi, at hirap po ako makatulog. I know this is one of the symptoms ng pagme-menopause, kaya umiinom ako ng Atapin. Sarap po ng tulog pag nakainom ako nito. God bless, Doc. Sana mag-video po kayo about sleep disorder." Kaya heto na. Hihimayin natin ang 10 paraan para labanan ang hirap sa pagtulog. Panguna sa ating listahan, alamin ang epekto ng menopause sa pagtulog. Tama po si Nanay J. Ang menopause ay isa sa pangunahing salarin. Bumagsak po ang hormones na estrogen at progesterone. Ang estrogen ay tumutulong i-regulate ang temperatura. Kapag bumagsak ito, diyan pumapasok ang mga hot flashes o bigla ang pag-iinit na parang nagliliyab ka sa gabi. Ang progesterone naman ay may natural na pampakalma. Kapag nawala ito, mas madali kang mag-alala. Ang payo ko, para labanan ng hot flashes, magsuot niyang preskong damit na cotton. Panatilihing malamig ang kwarto. At iwasan ng mga trigger tulad ng maaanghang na pagkain at kape ilang oras bago matulog. Pangalawa sa ating listahan, pag-inom ng gamot na walang reseta. Ang pinakaseryosong babala. Nanay J, salamat po sa inyong pagiging tapat. Ang Atapin o Quetiapine ay isang antipsychotic na gamot. Ang payo ko, ito po ay napakadelikadong gamot kung iinumin ng walang gabay ng doktor. Pero sana po reseta po yan ng doktor sa inyo, hindi lang basta ninyo ininom. Pwede kasi itong magdulot ng seryosong side effects tulad po ng memory problems, panlalabo ng paningin, at marami pa pong iba. Pakiusap po, huwag pong uminom na nito dahil lang sinabi ng kaibigan o nabasa sa online. Kailangan po ninyong kumonsulta sa isang tunay na doktor para sa inyong sleep disorder. Maraming mas ligtas na paraan at gamot na maaaring ibigay ang doktor na angkop para sa inyo. Pangatlo sa ating listahan, ang issue sa kape at iba pang stimulants. Dok, sa umaga lang naman ako nagkakape. Pero alam nyo ba, ang half-life ng caffeine ay 5 to 6 hours? Ibig sabihin, kung nagkape ka ng alas 2 ng hapon, kalahati ng caffeine na yan nasa sistema mo pa rin ng alas 7 o alas 8 ng gabi. Ang payo ko, mag-set ng caffeine curfew. Pagkatapos po ng alas 12 ng tanghali, iwasan na ang lahat ng may caffeine. Kape, soft drinks, black tea, energy drinks, at yung sikretong kalaban, tsokolate. May caffeine din po yan. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ayusin ang oras ng sikat ng araw sa katawan. Ang ating body clock o circadian rhythm ay nakadepende sa liwanag at dilim. Kailangan ito ng malinaw na signal kung kailan gising at kailan tulog. Ang payo ko, pagkagising sa umaga, sa loob ng unang oras, subukang lumabas o dumungaw sa bintana at magpaaraw ng 15 to 20 minutes. Ito ang pinakamalakas na signal sa utak mo para mag-set ng body clock. At sa gabi naman, gawing sobrang dilim ng kwarto mo. Takpan ang lahat ng ilaw. Ang ating katawan ay hindi robot. Kailangan nito ng signal mula sa kalikasan. Panglima sa ating listahan, magbawas ng pag-aalala bago humiga. Brain dump. Heto yung pinakamahirap gawin. Paghiga mo, doon pumapasok lahat ng worries. At dahil dito, ayaw mong matulog kasi ayaw mong harapin yung mga iniisip mo. Ang payo ko, 1 oras bago matulog, subukan ng brain dump o pagtatapon ng iniisip. Kumuha ka ng isang kwaderno, hatiin sa 2 kolumne. Sa kaliwa, mga pinoproblema ko. Sa kanan, mga gagawin ko bukas. Isulat ang lahat-lahat. Pag naisulat mo na, para mo na ring inilabas mula sa utak mo. Naisalin mo na sa papel. Kaya pwede nang magpahinga ang isip mo. Pang-6 sa ating listahan,
Huwag puliting matulog, teknik ko to. Heto yung karaniwang pagkakamali. Nakahiga ka, pabalik-balik, tinitingnan ng orasan, bakit hindi pa ako inaantok? Habang mas pinipilit mo, mas lalo kang nagigising at nag-aalala. Ang payo ko, kung pagkatapos ng 20 minutes at hindi ka pa rin makatulog, bumangon ka. Huwag manatili sa kama. Pumunta ka sa salas, magbasa ka ng libro, hindi sa cellphone, o makinig ka ng radyo hanggang sa antukin ka ulit. Ang layunin ay i-associate o i-connect ang kama mo sa pagtulog lamang, hindi sa pag-aalala. Pangpito sa ating listahan, i-check ang iyong mga gamot. Hindi lang yung pampatulog. Minsan yung maintenance mo sa umaga, yun pala ang salarin. Ang payo ko, may mga gamot sa high blood tulad ng beta blockers, para sa hika, steroids, o kahit pain relievers na may caffeine na maaring maging sanhi ng insomnia. Kausapin mo ang iyong doktor. Tanungin, Dok, meron po ba sa mga gamot ko ang pwedeng maging dahilan kung bakit hirap ako makatulog? Minsan, ang paglipat lang ng oras ng pag-inom ay malaking tulong na. Pangwalo sa ating listahan, mag-ehersisyo pero sa tamang oras. Pagod naman ako sa trabaho buong araw pero hindi pa rin ako makatulog. Magkaiba po ang physically tired sa mentally ready to sleep. Ang ehersisyo ay nakakatulong sa pareho. Ang payo ko, ang regular na ehersisyo tulad ng paglalakad o pagsasayaw sa umaga o hapon ay napakaganda para sa pagtulog. Pero iwasan ang matinding ehersisyo 3 oras bago matulog. Ito ay nagpapataas ng body temperature at nagre-release ng pampagising na hormone, kaya mas lalong pa ring mahihirapang makatulog. Pangsyam sa ating listahan, kumain ng sleep-friendly na hapunan. Yung kinakain natin sa gabi ay may malaking epekto. Ang sobrang busog ay pahihirapan ng tiyan mong magtrabaho. Ang sobrang gutom naman, gigisingin ka sa sakit ng sikmura. Ang payo ko, ang hapunan ay dapat ang pinaka-light o magaang na meal sa buong araw. Dapat meron itong complex carbs tulad ng kamote o konting kanin, protina tulad ng isda o manok at gulay. Kumain 3 oras bago umiga at kung kailangan ng merienda bago matulog, subukan ng isang maliit na saging o isang maliit na dakom ng mani. At pang-10 sa ating listahan, mag-set ng wind down routine. Tayong mga Pinoy, madalas diretso sa kama mula sa pag-aasikaso o panonood ng action movie. Tapos magtataka tayo kung bakit yung utak natin tumatakbo pa. Ang payo ko, 1 oras bago matulog, mag-shutdown na ng cellphone. No, baka kaka-cellphone nyo yan. Ang dapat nyo pong gawin ay ihanda nyo ang katawan nyo. Patain ang malalaking ilaw at gumamit na lamang ng lampshade, magbabad ng paa sa maligamgam na tubig na may Epsom salt, makinig sa kalmadong musika, hindi sa balita na puro problema. Uminom ng chamomile tea. Ang routine na ito ang nagpapadala ng signal sa utak na, okay, oras na para magpahinga. Nanay Jay, at sa lahat ng nahihirapang matulog, hindi po kayo nag-iisa. Ang inyong problema ay may solusyon. Unahin natin ang mga natural na paraan at kapag kailangan ng gamot, siguraduhin galing ito sa isang lisensyadong profesional na sumuri sa inyo. Maraming salamat po at God bless.